Ang next naman na i-assemble natin is yung pulverizer assembly. Ito. Inuna ko na ito kasi pagkatapos ma-assemble nitong housing, isushoot natin ito, yung pulverizer. So the first thing that we should do is to lay out all the materials. Okay, so first we have the 1-inch diameter steel rod axle. Ito. Tapos we have 1-inch diameter pillow block bearing. Dalawa yan, kabilaan. And then next, apat na 105 millimeter diameter steel rotor disc with locking nut. Ayan. Kabilaan yan. Yung kulay green, locking nut. Tapos, apat na 12mm steel shafting. Ito. With locking nut. Yung kulay green. And then, with spacer. Ito, yung kulay yellow. And washer. Yung kulay red. Yan yung mga washer. So, itong locking nut, apat ulit yan. Dalawa dito sa dulo. And then, another 2 dun sa dulo. So, apat lahat yan. Itong kulay yellow, so that is 2. Kasi magkakaparehas ang kanilang layout, yung spacer. And then, ang corresponding chain nito, yung kulay yellow, is ito rin, yung dalawang yellow na yan. Kasi, itong yellow, it is alternately placed with the blue colored chain. Yan. Okay? So, if you will look at the top view, ganyan siya, alternate. So, ito yung yellow, tapos ito yung blue, and then yellow. Hindi sila magkakatapat. And then, so ito, dalawang 12mm shafting with yellow colored spacer, tapos dalawang 12mm shafting with blue or cyan colored spacer. Okay, so nailatag na natin lahat ang ating mga materials. So, umpisa na natin i-assemble. So, ang unang step na gagawin natin ay yung steel rod. Ito siya. I-insert natin yung locking nut nung rotor disc. So, ayan. Tapos, ilalagay na natin yung rotor disc. And then, itatighten natin siya or ilalak natin siya in place. Yung kaparis niya na locking nut ulit. Ito. Okay, so ang itsura niyan, ganito. Ayun. So, nakalock na yung rotor disc dyan. Next is, yung apat na 12mm steel shafting, ipapasok natin dito sa apat na butas nung first steel rotor disc. So, ayan. Yung first 2, shoot natin doon. And then,
ilalak natin siya using each 12mm shafting will be locked with locking nut on both sides of the rotor. So ito siya. And then we do the same thing to the remaining two shafts. Insert natin doon. Then ilalak ulit natin siya with the locking nuts. So ganito na. So let me show you in orbit view. Yan. Then next step is maglalagay na tayo ng mga spacer tsaka yung mga washers. So let's say i-hide ko muna itong dalawa. Ayan. Para madaling makita. Ayan. So naka-ready na itong ating mga washer. So the first thing to do is insert these washers dyan sa 12mm na shafting. Followed by itong spacer. Tapos, insert natin ulit yung washer. And then next, insert natin itong dalawang yellow na kadena. And then, insert ulit natin itong washer. Tapos, spacer again. And then, washer. Tapos, chain. And then, washer, tsaka spacer, and then finally etong blue na washer again. So ang ibig sabihin nitong blue na washer is ang susunod na insert natin dito ay yung rotor na naman, yung ganito. Okay, so after this, ibabalik na naman natin ngayon yung dalawang hinide natin kanina na 12mm shafting. Yan. So, ang ilalagay naman natin ngayon is yung kulay blue na chain. Okay, so this time, ang i-hide natin itong mga yellow chain. Tsaka yellow shafting and ito. So para sa blue chain, ang una naman nating ipapasok ngayon ay yung washer. Followed by the chain. Followed by the washer and spacer. And then another washer. Pagsasabay na natin yan.
Tapos, itong kadena ulit. And then, washer, spacer, and finally, itong blue washer. So, ang ibig sabihin nitong blue washer, again, ang susunod dyan ay yung rotor na. So, ngayon, ibalik natin yung hinide natin kanina. Yan na siya. So, meron na tayong yellow, tsaka yung blue. Ang next naman natin na ikakabit ay yung rotor, which is ito. Yan. So, i-shoot na natin. So, etong rotor, second rotor, hindi na nito kailangan ng locking nut. So, ganun ulit. Kung paano natin in-insert itong mga yellow chain, tsaka itong blue chain, ganun din dito. Hanggang ma-assemble natin yung hanggang makabit natin yung pang-apat na rotor. Okay? So, let's say, ito na yung second set ng yellow chain. So, meron tayong blue na washer again. So, ibig sabihin, ito yung washer na nakadikit sa rotor. And then, spacer. Tapos, washer again. Then, chain. Tapos, washer. Tapos, spacer. And then, washer. And then, chain. And then, finally, itong blue na spacer. Yan. So, same thing applies dun sa blue na chain. Ito, naka-ready na yung second set nung blue chain. So, mauna mo na yung blue na washer, followed by the chain, and then red washer, and then spacer, and then chain, tapos washer, yan, washers and then spacers, and finally the blue na washer. Ibig sabihin, magdidikit ulit tayo dito ng rotor. Okay, so ito na yung first and second set ng chain. Ngayon, ikabit na natin yung rotor. So, ito yung rotor. Ang purpose ng rotor, by the way, is para hindi mag-expand or hindi mag-buckle itong 12mm na shafting. Then next, finally, is yung third layer ng yellow and blue chain. Okay, so ipasok na natin yung yellow and blue chain. Ayan siya. Oops. This should be, I think, dapat ito ay kulay blue. Yan. Ibig sabihin, meron na namang rotor dito. Yan yung pang-apat na rotor. Okay? Oops. But before the rotor, ikakabit natin ngayon yung locking nut. Okay, so hindi pala blue yan, red lang. Yan. So yung lock nut ang ikakabit natin, followed by the fourth rotor and then another locking nut. So ito, yung apat na maliliit na nut, ito ay para sa
apat na 12mm shafting. Tapos, itong malaking lock nut dito sa axle or yung 1-inch diameter na rod. And then, yan na siya. Let's look at the top view. Ayan, see? So, magkaka-align ngayon itong lock nut nung 12mm shafting tsaka itong lock nut nung axle nung pulverizer assembly. Dahil dito na natin i-insert yung last rotor. Okay, so ito na si fourth rotor or the last rotor. Insert na natin. And then, ilalak na natin si 12mm na shafting using the smaller lock nuts. Tapos, ilalak naman na natin itong rotor using this bigger lock nut. Okay. And then, last is ilagay na natin yung pillow block on both ends. Yan. So, insert natin si pillow block dun sa kabilaan, tsaka dito. So, this is now our completed pulverizer assembly.